Ayan yung... Ay! Oh. What's up, fans? Ayaw, di ma. It's me, Glenn. Agli. Oh, Lubat-lubat niya. garod, sana all. Ba't ang ball? What's up, bro? What? Ayaw, di ma. Magsusurvey tayo, mga idol. Ayan, siyempre kasama natin si idol natin na Michael. Ayan yung... Ay! Oh. Ito yung pinaka the best na electrician. Habang binabaybay nga namin ang mahabang daan papunta sa farm ng aming kliyente, hindi namin maiwasang mapangiti. Iba pa rin talaga kapag trabaho mo ay may halong adventure, lalo na kung ang pupuntahan mo ay isang lugar na nasa gitna ng burol o malayo sa ingay ng syudad. Yeah, yes, tama nga kayo nang narinig mga idol. Medyo burol ang area. Kaya alam na namin medyo malalim ang water source dito. At kung malalim ang tubig, siguradong malalim din ang kailangan naming pagsusuri. Dumating nga kami dito sa farm mga idol kung saan araw-araw umaasa ang may-ari sa kanilang AC deep well pump kung papaano sila mas makakatipid. Kasi biruin mo mga idol, ang dami na nilang gastusin dito. Gumagastos na sila sa kanilang pananim, sa kanilang mga abono, fertilizer, mga nagtratrabaho dito sa farm. Tapos dadagdag pa yung kanilang gagastusin sa kanilang generator, no. So kung mas makakatipid sila dito sa pagsosolar ay bakit hindi? Lawak-lawak. May pinyahan dyan eh. Oh, May pinyahan dyan banda. yan. So magsusurvey tayo ngayon mga idol para sa ating solar water pump dito sa farm ng ating client. Yan. So kailangan kasi ng ocular inspection or ocular ano ba yan? Site visit para malaman natin kung magkano ba ang final na quotation natin. So hindi tayo pwedeng manghula-hula. Mahirap yun. Maki-crazy tayo dun. Ayan, so survey muna. Pagka okay na, edi installation lang. Siyempre, diba? Bago magsimula ang lahat ng yun, kailangan muna nating alamin kung feasible ba ang solar pump sa ganitong klaseng terrain. Mike, saan ta? Ati yung may isa? Ngayon ba di dalan na? Uy, paano nga? Ata yung may isa ni? Eh, dalan to. Oh, matulong tayo dito. Bagpay jubing, makalagto pa, isa kanin. Lakas naman.
Oh. Ito yung isa. Ilang meters daw? Ito? 2 meters. 32 meters. Alanganin ng ano dito. Alanganin ng submersible ano. Maliit ito. Dos pa oh. Pero kung di 4 pwede sana ano. Ang gusto kasi ng client natin dito mga idol is didos yung output ng kanyang magiging water source or yung kanyang pump. Kaya lang nung pagkakita natin dito sa kanyang tubo mga idol ay didos din. So alanganin ito mga idol kapag lalagyan natin ng submersible pump ano kasi kapag ka didos yung tubo ang papasok na lang dyan sa kanyang loob ng tubo ay diuno. So sigurado diuno rin ang kanya magiging output, hindi pwede yung didos mga idol no. So alanganin. Kaya lang magdidepende pa rin sa may-ari sa magiging kalalabasan ng ating survey dito. Ito tayo sa kabila. So bali dalawa kasi itong planong palalagyan. So isa pa lang yung pinuntahan natin. Pwede istro ng uno yan. Oh, pwede mong straw ng uno. Diba? Oh, dito na yung pangalawa. Well yan guys. Kaya nga. Mapapalaban ng pump na ilalagay dito kung sakali man. Mayroon na nakalagay kaya lang 220 na deep well. Pedrolyo. Ng HP. 1 horsepower lang ata ito. 1.5 oh. Baba. Kaya ng HP oh. 1.5 horsepower. 1.9 kilowatt. Ay 1.1 pala. Naka-generator ano. Wala kasing 220 dito na grid ano na ano Nobel ko or ano man. Lalagyan nyo rin ito. Kailangan talaga ng tubig dito. Lalo na farm eh. Medyo kakamot tayo ng ulo dito konti mga idol. kasi yung dalawang site na pinuntahan natin na balak nilang palagyan ng ano, solar pump is tig 32 meters yung lalim. Kaya ang problema yung mga tubong nakatanim didos lang. So papaano at saan tayo makakahanap ng pump na kayang sumupsup ng ganun kalalim na didos lang yung ano nakatanim. Didos. Hindi naman tayo pwede magdidos dito na submersible. Didos yung nakaano tangkatanim. No? Okay, Mike. Kung ditres sana pwede ano. Alangan naman dito yung mga pump na pang ano lang, pang Shallow pipe. Wala. Hindi naman. oo. Deep well yan. Pwede siguro no, maglagay tayo ng ano. Maglagay tayo ng tawag dito. Straw tapos ano niya sa baba. Pot valve. Pero kaya nga ilayin kaya. Ito. Ang tanong kung hanggang saan yung may tubig na. Kung gaano kalalim. Para pwede niyang hugutin ano. Kung 9 meters to may tubig na,
Mula dito 9 meters pababa may tubig na. Pwede. Lagay lang ng foot valve. Kung sana di 3 or di 4 lang sana ang nakatanim dito mga idol, wala sana tayong problema dito na iniisip. Kaya lang pagkakita namin dun sa una at dito sa ikalawa na mga tubo is di 2 yung nakatanim. So, paano kaya yan? Kapag nagsusurvey kasi kami mga idol, hindi lang kami yung tumitingin lang sa paligid. Para kaming nagbabasa ng kwento ng lupa. Kung gaano kalalim ang tubig, gaano kalakas ang kailangan ng pump, at kung gaano katapat ang sikat ng araw sa lugar. Dito kasi namin malalaman mga idol kung kaya ba talaga ng solar ang demand ng farm. Dahil hindi pwedeng manghula dito kung gaano kalalim ang water source, kung ilang liters per minute ang kailangan, kung may lilim ba ng mga puno. Lahat yan may epekto sa performance kasi mga idol ng solar pump na gagamitin natin. At syempre, dito rin nasasagot ang tanong na pinakaayaw marinig ng may-ari. Magkano ba ang magagastos? Ang site survey kasi mga idol ang nagbibigay ng malinaw na picture kung ilang solar panels ang kailangan, at kung anong klaseng pump ang bagay, at kung pasok ba ito sa budget. Kaya habang naglalakad kami dito sa farm, hindi lang basta trabaho ang ginagawa namin. Hinahanap namin ang sagot kung magiging possible ba ang solar water pump sa lugar na ito, at kung handa na bang palitan ang power of the sun ang matagal ng AC deep well pump nila. Yan, so nasurvey na natin mga idol yung dalawang site na lalagyan ng or propose na malagyan ng solar na pump. So pag-iisipan muna namin ni Michael kung anong magandang ilalagay na mas practical at yung hindi tayo mahihirapan sa diskarte, no. So ayan lang, kung matutuloy ito, papayag sila sa magiging propose namin ni Michael. So magkakaroon tayo ng part 2 ng installation nito. So gusto nyo abangan, di maganda. Okay, so yun lang mga idol.